Huwag enyo akong gayahin. Kung alam ko lang ang mangyari nung gabing yan, hindi ako titigil sa barangay na yan kahit pa mamatay ang sasakyan ko. May mga lugar na hindi ko tinataboy, tahimik lang silang naghihintay. At kapag napansin ka na nila, huli na ang lahat. Nasa isang liblib na barangay ako sa bandang Quezon Province, lampas pa sa huling 7-Eleven at halos wala ng signal ang cellphone. Road trip lang talaga ang pakwi ko noon. Galing akong Manila, pagod sa trabaho bilang field technician, at kailangan kong mag-overnight malapit sa isang project site na is-check ko kinabukasan. May nairentahan sa akin ang kakilala ing boss ko, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at hollow blocks, katabi ing lamang kalsada. Bandang alas 2 ing hating gabi, biglang nagbrow na. Walang ulan, walang hangin. Tahimik. Yang klaseng katahimikan na parang sinipsip lahaing tunog sa paligid. Naririnig ko lang ang sarili kong paginga at paminsan-minsan, yang malayang huniing kuliglig. Sa labas, may mga puno ing nayag at talahib. Sa lubing bahay, may isang electric fan na biglang tumagil, isang lamsang kahoy, at isang manipis na katsan sa saig. Normal lang. Parang kahit anong probinsya na nadanan ko na dati. Sinabi sa akin in mayari na ligtas daw ang lugar. Tahimik. Walang istorbo. Kaya kahit magisa lang ako, kampante ako. Inaisip ko, isang gabi lang naman. Matutulog lang ako, gigising ing maga, tapos alis na rin. Wala akong idea na may ibang gising nung gabing yan. Nakahiga na ako noon, pilit pinipakalma ang sarili ko dahil sa biglang init matapos mamitay ang electric fan. Pawis na pawis ang likod ko. Maya-maya, may amoy na hindi ko may paliwanag, parang sunog na dahan na may halong luma at basa. Inisip ko baka galing lang sa labas, siguro may nagsisiga sa kabilang bahay. May narinig din akong mahihinang yabag sa labas ing bahay. Dahan-dahan. Parang may dumadayan sa kalsada. Normal lang, sabi ko sa sarili ko. Probinsya, to. Baka may umuwi lang galing inuman o may naghahanap ing alagang hayop. Pero may isang bagay na napansin ko. Walang aso ang tumitaho. Kahit isa. Kahit yang mga asong kili na sanay akong marinig sa gabi. Tahimik silang laha, parang may inabangan. May dumanding anino sa bintana. Mabilis lang. Parang anino ing tong napadon sa elo ing post. Pero nalala ko, brownout na pala. Walang elo sa labas. Napakunat no ako pero pinalit kong huwag pansinin. Pinikit ko ang mata ko. Sinabi ko sa sarili ko na pagod lang ako. Overthinking lang. Ganito talaga kapag magisa ka sa hindi pamilyar na lugar. Normal lang. Dapat matulog na ako. Hindi ako agad nakatulog. Tahimik. Sobrang tahimik. Parang pinindot ang mute ing buwang paligid. Wala na yang kuliglig. Wala na ring hangin. Dun ako kinalabitan. Kasi sa probinsya, kahit kailan, may tunog. Laging may buhay. May narinig ulit akong yabag. Mas malino na nayon. Mas malapit. Hindi na sa kalsada. Parang nasa tapat na ing bahay. Pinipigilan kong bumangan. Pinikikinggan ko lang. Isa. Dalawa. Tatlo. Tapos huminto. Bigla kong naramdaman na parang may nakatingin. Kahit nakatalikod ako sa bintana, ramdam ko. Mabigat. Mainit sa batak. Bumilis ang tibok ing puso ko. Sinabi ko sa sarili ko, impossible. Walang tao. Brownout. May kumalaskos sa dingding. Parang may dumadayan na kami. Dahan-dahan. Hila pababa. Napahawak ako sa kumat. Hindi ako humihinga. Nagbalang ako sa isip ko. Isa, dalawa, tatlo.
Tapos na may KO na naman yon. Mas malakas na. Mas malapit. Parang galing sa lubing bahay. Takot na takot AKO, pero pilit kong hinahanap ang dahilan. Baka may patay na daga. Baka imagination KO lang. May marahang katak sa pad. Hindi sa pinto. Sa mismong dingding sa likod in yulo KO. Isang katak lang. Sinundan ing mahabang katahimikan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero hindi gumagalaw ang katawan KO. Parang may pumipigil. Parang may naghihintay na gumalaw AKO. At dun KO naisip, hindi AKO nagaisa. At alam nila na gising pa AKO. Dahan-dahan akong tumagilid, sapat lang para makita ang bintana. Dun KO nakita ang silhouette. Hindi siya malino. Hindi rin buo. Parang anino lang na hindi sumasunod sa tamang hugising tao. Masayadong mahaba ang braso. Masayadong mababa ang yulo. At parang nakabuluktat. Gumagala siya ng hindi normal. Hindi hakbang. Hindi lakad. Parang dumudulas. Parang hinihila ang sarili na palapit sa pad. May tunog, hindi salita, hindi huni. Isang mahanang anggol na parang pilit lumalabas sa lalamunan na tuyo. Napansin KO ang bintana. Sarado. Walang butas. Pero ang anino, nasa loob na ing kwarto ang galonaya. Sa side. Sa dingding. Mali yan. Hindi pwedeng mangyari yan. May nakita kong anino in yulo na biglang tumas, tapos bumagsak ulit, parang sinusubukan ang tamang posisyon. Parang hindi sanay sa katawan na ginagamit niya. Parang may suit siyang anyo na hindi kanya. Tumagil siya bigla. Tahimik ulit. Ramdam KO ang bigat ing presensya. Mainit ang hangin. Amoy lupa. Amoy bulak. Tapos may narinig akong hinga. Hindi galing sa akin. Malapit. Sobrang lapit. Sa likod mismo ing tenga KO. At dun KO nintindihan, hindi naya kailangan ing ilo para makita AKO. Alam naya kong nasan AKO buwang oras. Bigla siyang gumalaw. Hindi dahan-dahan. Hindi pontiantay. Isang iglap lang, parang bumagsak ang bigat ing katawan naya sa side. Umuga ang buwang bahay. Napasigo AKO. Tumalan AKO mula sa higan. Hinabol AKO ing tunag ing koskas ing kuko. Sa side. Sa dingding. Palipit. Palipit. Nadapa AKO. Napasabsab sa malamig na semento. Ramdam KO ang hinga naya sa badak KO. Mainit. Mabaho. Tumakbo AKO papunta sa pinto. Nanginginig ang keme KO. Ayaw bumukas. Ayaw. May humila sa pa KO. Malamig. Matigas. Hindi keme ing tao. Napasigo ulit AKO. Sinipa KO. Kumawala AKO. May sigo sa likod KO. Hindi boses. Parang sarong lalamunan na pilit ginagaya ang tunog ing tao. Shumabag ang ilong KO sa takot. Yumiyak na AKO. Hindi KO na inaisip kong ano siya. Gusto KO lang mabuhay. Nabaksan KO ang pinto. Tumama ang katawan KO sa lupa sa labas. Gumapang AKO. Naririnig KO ang pagabo. Hindi siya tumitakbo. Gumigapang din mas mabilis. Biglang tumagil lahat. Isang segundo. Dalawa. Tahimik. Tapos may bumulong, sobrang lapit. Huwag kong lilingan. Pero naramdaman KO ang keme naya sa balikat KO. At dun KO naisip. Kahit tumakas AKO, sumiman na siya sa akin. Hindi na AKO bumalik sa barangay na yon. Hindi KO rin tinapos ang project. Simula nung gabing yon, hindi na AKO natutulog sa ganap na dilim. Kahit brownout, kahit madaling araw, kailangan may alo. Minsan,
Ne may kayo pa rin yang amoying lupa at bulak, kahit nasa siyudad na kayo. At kapag sobrang tahimik, parang may humihinga sa likod kayo. Hindi kayo alam kung ano talaga siya. Pero alam kayo ito. Kapag nag-road trip ka sa gabi, at biglang tumahimik ang paligid, huwag mong isipin na nag-isa ka. Kung naramdaman mo rin ang bigat ng katahimikan habang nakikinig. Huwag mong kalimutan i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Dahil may mga kwento na mas ligtas na panoorin. Kaysa maranasan mo mismo.